Gabay at pagmatubay, biyaya at pagpapala ni Amang Scopus ay sumasa atin sa umagang ito. Maraming salamat po, Amang Scopus. Ang ating pag-uusapan at ebanghelyo sa araw na ito sa ating pag-aalay ng isang banal na misa ay ukol sa mga magulang. Mga magulang dito sa lupa. Kung paano tayo ay magulang sa langit, mayroon tayong magulang dito sa lupa. Sino ba itong magulang? Ang iyong nanay at ang iyong tatay. Kapag binanggit ang pangalan ng ama, kasama na ba ang ina? Hindi kayo makasagot. Kasama na rin ang ina. Kasi ang babae ay galing sa tadyang ng lalaki. Kaya pag pinag-usapan ay magulang o ang ama, kasama rin ang ina. Dahil ang babae ay nagmula sa tadyang ng lalaki. Kaya sa Biblia ay mababasa ninyo, ang laging pinag-uukulan ng pansin sa Ebanghelyo ay ang mga ama. Ang lahing pinanggalingan ng bawat tao. Kaya sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Noe, sa panahon ni Isaac at Jacob, laging unang binabanggit ang ama ng sambahayan. Dahil pag binanggit ang ama ng sambahayan, automatic yun kasama ang ina. Ngunit, alamin natin, ano ba ang gustong ipaunawa sa mga magulang dito sa lupa? Ang sabi ng kasulatan, anuman ang gawin mo sa iyong kapwa ay ginawa mo sa Diyos. Ang tatay mo ba ay kapwa mo? Ang nanay ba ay kapwa mo? Kaya kung lapastanganin mo ang iyong magulang dito sa lupa, nilalapastangan mo pa rin ang ama mo sa langit? Yes, maliwanag yan. Alamin natin kung ba ang mga pinagtagubilin sa mga magulang. Gusto ko ipaunawa, si Amang Scopus ay magulang natin sa langit, na ating sinusunod, na dapat nating bigyang kaluguran sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kanyang mga tagubilin. Gayun din ang ating magulang sa lupa, ama at ina, dapat sinusunod ng mga anak. Ngunit aminin natin, hindi lahat ng magulang ay hindi tama ang pamamaraan. Bakit hindi tama ang pamamaraan? Pagkat kulang sa alam tungkol sa karunungan ng amang nasa langit. Marami sa magulang ang gusto niya ang masusunod, hindi ang gusto ng anak. Yes or no? Yes. Alamin natin, paano ba ang pamaraan ng ating ama sa langit? Siya ba ay diktador? O hindi kayo makasagot lahat. Ang Diyos ay hindi diktador. Pero ang magulang sa lupa, diktador. At bihira ang magulang na binibigyang karapatan ang kalayaan ng kanyang anak. Ang magulang ay gabay dito sa kanyang mga anak sa lupa. Hindi para tanganan, supilin ng kanilang palad ang kanilang mga anak. Bigyan mo sila ng kalayaan, pero nandoon ang iyong paggabay. Kung sumusuway paalahanan, huwag mong murahin. Huwag lalapastanganin. Huwag isusumpa pagkat ikaw rin ang masasaktan kung ang iyong sumpa sa iyong anak ay tumalab.
Lalo na ngayon na tayo ay may kapangyarihan na lahi kaloob niya mga iskopos na ang bawat wiwikain pwedeng mangyari. Kaya maging maingat sa pagsasalita sa mga anak. Huwag nating tanganan ang kanyang buhay bilang magulang at bilang anak. Ibigay natin sa kanila yung kalayaan. Ngunit nakagabay ka. At sa iyong magabay sa iyong mga anak, salita ng Diyos ang iyong bibigyan, hindi salita ng tao. Pagsalita ng Diyos, andoon yung kabutihang pananalita. Maayos na pananalita, may paggalang sa kanyang mga anak upang siya man ay igalang in return ng kanyang mga anak. Hinahanap ng magulang sa lupa na siya igalang, ngunit siyang magulang walang galang sa anak. Ang lahat ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Kaya kinakailangan pare-parehong gumampang sa tamang tungkulin bilang magulang at sa tamang tungkulin bilang anak. Basahin natin ang nakasulat sa aklat na ito ng Ecclesiastico. Aral ng Espiritu Santo sa panahon ng mga propeta. Tungkulin sa magulang mula sa kabanatang 3. Mga anak, ako'y inyong ama, kaya makinig kayo. Gawin ninyo ito at di kayo mapapariwara. Sapagkat ang Ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak. At iniuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang ama ay nagbabayad na sa kanyang kasalanan. Ulitin ko ang talatang yun. Ang gumagalang sa kanyang ama ay nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang mga kasalanan mo'y matutunaw na parang yelo pagdating ng tag-init. Ang sinumang magpabaya sa kanyang ama ay para ng lumapastangan sa Diyos. At ang gumagawa ng igagalit ng ina ay susumpain ng Panginoon. Kaya, ang mga anak dapat huwag paggagalingan ang igagalit ng ina o magulang. At yun din naman, ang mga anak, mga magulang, huwag kayong magsasalita ng labis para sa ikagalit ng inyong mga anak. Kailangan lahat ay nasa ayos. Laging may kabutihang asal sa kilos, sa pananalita, at maging sa mga yung tikas ng mukha. Meron bang nagagalit? Kita mo yung galit sa mukha. Yeah. Pwede ka namang magalit. Pero ang sabi ng kasulatan, ayon sa Bagong Tipan, kung kayo'y ang galit ay likha sa tao. Ngunit, kung kayo'y magagalit, sikaping huwag kayong mag-akasal. Pag nagagalit ang magulang na kapos sa alam sa salita ng Diyos, walang pero-pero. Kung ano ang masabi, yun na. Walang sinasaalang-alang na meron siyang ama sa langit. At hindi sinasaalang-alang na ito yung mga anak mo na dapat bigyan mo ng magandang halimbawa.
Ang ating tinatalakay, bato sa langit, tama ay huwag magagalit. Ang mapikon, talo. Dahil ang taong naunawaan ang kanyang pagkakamali, ito'y pinagsisihan at kanyang tinatanggap. Ngunit ang taong mataas, ang taong matigas ng ulo, igigiit pa rin yung gusto niya. May mga anak na matigas ang ulo. May mga anak na masuway. Pero ang anak ay hindi may tutuwid sa pamamagitan ng marahas na pananalita. Kailangan kung nagagalit ka, iparamdam mo doon sa anak mo, mahal mo rin pa siya kahit kay nagsasalita ng kontra sa kanyang gusto. Ipakita mo pa rin mahal mo siya. Pwede mong iparating sa pamamagitan ng mga matutuwid na pananalita na nararamdaman ng iyong anak ang iyong pagmamahal. Na andoon pa rin yung pag-ibig sa kanila. Upang ang mga anak ay hindi magkimkim ng galit at puot sa magulang. At kung nagagalit at napopuot ang inyong mga anak sa inyo dahil sa mga mali ninyong pamaraan, sisisihin nyo ngayon, sino? Sino sisisihin? Wala kang ibang dapat hindi sarili mo. Dahil hindi mo na ibigay ng tama ang tamang paggabay sa iyong mga anak. Tamang pananalita na sa halip nararamdaman na ipagmamahal, pag-ibig, ang naramdaman nila ay galit at pugat sa kanya. Dahil iyan, ang mga anak ay nagkikimkim. At kung ang mga anak ay mag-asawa, dapat isipin ng mga anak na sila man ay magiging magulang. At kung may na-experience kayo na hindi maganda sa inyong magulang, huwag nyo nang iparanas sa inyong sambahayang binubuo na isang pamilya. Huwag nyo nang iparanas. Kaya yung ating karanasan, malaki ang naitutulong para sa hinaharap. Paano mo dadalhin ng tama ang iyong pagtatatag ng isang pamilya? Na maiiwasan mo na nang nakita mong mali sa iyong magulang, hindi mo na dapat gagawin. Ang nakita mong sala sa iyong magulang, hindi mo na uulitin. Dahil nakikinig ka na ngayon ng salita ng Diyos. Noong kayo ay nagkakamali bilang magulang at bilang anak, hindi ko masisi. Bakit? Hindi naman kayo well-versed. Hindi kayo sanay magbasa at di nyo alam kung ano ang nasa kasulatan. Dahil ang alam nyo lamang sa pananampalataya ay turo ng tao. Kapag kayo ay nakapag-posisyon, kala nyo ay banal na. Pag kayo ay nakapag-nobena, kala nyo kayo ay banal na. At kung kayo ay nakapagsamba, kala nyo ay banal na kayo. No? Kaya nga tayo ay dinatnang mga patay. Inihayagyan niya mga Scotus dahil tayo lahat ay nabuhay ay ayon lamang sa turo ng tao, hindi sa turo ng Diyos. At ngayon, sa ating pagsamba sa Espiritu at Katotohanan, ang ating bang pinag-aaralan ay turo ng Diyos? Dahil ang pagsilang ninyo sa tubig at sa Espiritu ay ayon sa aklat ni Pedro, kabanatang Unang Pedro, kabanatang 1, talatang 23. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, nanay, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ang ating ebanghelyo ba tungkulin sa magulang, tungkulin sa mga anak, ay ebanghelyo mula sa aklat ng Ecclesiastico, sulat ng mga propeta? Ito ba'y nabasa nyo sa second mystery? Hindi.
Kasi mali ang ating naging pamaraan ng pananampalataya. At dahil dito, yung mga namulat na kay Amang Scopus, katulad, ako noon kung magalit, nang gigigil. Pero isang beses ko lang natandaan na pinalo ko ang anak kong lalaki. Isang beses lang. Pinalo ko sa puwet habang dalawa. Wala akong tatandaan na ako'y may pinalong mga anak sa mga anak ng babae. Kung nakalimot ako, pero sinisigurado ko yung pagpalo ko sa anak ko may pagmamahal. Hindi masama ang pamalo sapagkat lalo na sa mga bata, ang mga bata ay makukulit at matitigas ang ulo. At kung hindi mo ito huhutukin mula sa pagkabata, ikaw rin ang mahihirapan pag ito ay may edad na. Noong bata, nadadala mo sa santuaryo. Nanulumaki, hindi mo na madala. May sariling gusto na. Nagagalit ka. Yun ang pag-aralan nyo. Na pagka ang bata ay lumalaki na, nagkakaroon ng sariling kaisipan, mag-a-adjust ang magulang paano i-handle ang mga anak na gano'n. Mag-a-adjust ang magulang, unti-unti ituturo pa rin at ipapaalala sa mga anak na nagkakaroon na ng lakas at sariling pananaw sa buhay, ay huwag mong ilalagay sa palad mo na parang ibon ang iyong pipisain. Hindi ganoon ang pagiging magulang na itinuro ng ating Ama. Sabi ni Amang Scopus, makinig ang may nais makinig. Sumunod ang may nais sumunod. Pasako ang may nais pasako. Ang importante, meron ako rules. Sundin mo yan. Hindi pwedeng hindi. Ganyan ang magulang na tao. Pero sumunod ang nais. Importante, meron kang, may gabay kang ibinigay. Kung siya susunod, papapabuti siya. Kung siya ay magmamatigas ang ulo, mapapagawa siya. Kaya yung kalayaan mula sa pasimula ay binigay ng Diyos sa tao. Malaya kang piliin sa dalawa ang iyong tatahakin. Mabuti o masama. Alin ang gugustuhin mo? Yung mabuti o yung masama? Yung tuwid o ang ligo? Siyempre, pipiliin mo yung tuwid at mabuti. Pero marami sa atin, kapag ka namulat ay sa makamundong pamumuhay, kahit ligo, gagawin. Kahit mali, siyang pipiliin kasi makamundo siya. Ano ibig sabihin ng makamundo? Makalaman. Ang kanyang pamumuhay ay makalaman. Anong ibig sabihin ng makalaman? Laging binibigyan ng kasiyahan yung laman. Ngunit kapag ang pinili mo ay mabuti at matuwid, ang pinipili mo ay mabigyan kaliguran ang iyong Amang nasa langit at ang iyong kaluluwa ay mabubuhay at di mamamatay. Dahil ang mga kaluluwa na namumuhay na makasanlibutan kasama ng laman ay namamatay. Ngunit ang kaluluwa na nasa naman pa, may tahanan pa rin sa lupa, ngunit namumuhay na may kabanalan ay di mamamatay. Kaya sabi ni Amang Scopus, lahat tayo ay namatay sa second mystery.
Dahil sabi niya, mga Scopus ang dinatnan niya noong Pebrero 1, 1966 ay daigdig ng mga patay. Ang ibig sabihin, mga kapatid, lahat tayo'y namatay sa second mystery. Wala nang kaligtasan sa second mystery. Wala nang kakamting pagpapala mula sa Diyos ang mga nasa second mystery. Lahat ay namatay. Yan ang pinapaunawa ng dasal na sumasampalataya o credo. Doon magmumula at paririto hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Pero ang sabi ni Amang Scopus, lahat ay patay. So, sino yung mabubuhay? Ang mabubuhay mula sa mga patay, yung makasusumpong sa kanyang pagka-Diyos sa third mystery. At dito na yun. Nandito na ba kayo sa loob ng third mystery? Ano ba yung third mystery? Ika-tatlong hiwaga ng Diyos. Hiwaga ng Diyos Ama sa panahon ng mga Israelita. Kinasangkapan si Noe, Abraham, Isaac, Jacob, Moises, Josue, at ang mga propeta. At nang siya'y magkatawang tao, second mystery, hiwaga ng anak ng Diyos. Diyan tayo namula. Pero nung ito'y mangyari at maganap, di pa rin tayo tao sa mundo ito. Kahit ang ating mga kalululuan, hindi pa tao. Pero naniwala ba tayo? Naniwala ba tayo tungkol kay Jesus? Yes. Kaya ang sabi ng kasulatan, mapalad ang naniwala ng walang nakita kaysa naniwala ng may makita na lang. Nanampalataya tayo kay Kristo Jesus sa kabila na tayo ay iniligaw ng mga pride. Nilapastangan ng ating lahi ng mga dayuhang pride. Inapi, kahit ang kapwa pa rin ng Pilipino, pinatay pa rin ang Gomborsa, Gomez, Burgos at Zamora. Mga Kabitenyong pari. Kaya, siya mang Scopus ay bumaba rin ay dito sa Cavite, sa lungsod ng Cavite, noong Pebrero 1, 1966. Saan idineklara ang kalayaan ng Pilipinas? Sa Cavite, Reyne. Saan pinatay ang 13 martyrs of Trece Matres City? Cavite rin yan, mga minamahal na kapatid. Kaya bumaba siya mga Scopus sa Cavite noong Pebrero 1, 1966 upang tayo ay palayain sa kasalanan. Dahil ang namumuhay sa kasalanan, patay. Patay ang kaluluwa. Ngunit binibigyan tayong pagkakataon niya mga Scopus sa wakas ng panahon ito na mula sa kamatayan ay mabuhay tayo at may silang ang ating sarili sa tubig at sa Espiritu. At hindi ninyo may sisilang ninyong sarili sa tubig at sa Espiritu kung mananatili ang masamang asa. Dahil ang sabi sa ikalawang Pedro chapter 1 verse 5, kaya nga idagdag nyo sa inyong pananampalataya ang kabutihang asa. Ang number 1, pag nagagalit ang magulang, walang kabutihang asa ang nila. Pag nagagalit sa mga anak, nalilisik ang mata. Nalalaki ang putos ng ilong. Ang lahat ng bahagi ng ating katawan, dapat ang nakita ay kabutihang asa. Kahit ang kilay, may masamang asa. Ang kamay, na kailang marunong kang magsupil sa kalabisan ng kamay. Ang napakatinding masamang asal ng daliri ng duduro. Sabi,
Putulin ang daliri o ang kamay. Kaysa ikaw ay pumunta sa impyerno. Di ba din ang pumunta sa langit? Kahit putol ang daliri at kamay, at di sa langit ka pumunta kahit daliri mo ay putol. Ugitin daw ang mata kung ito naging sanhi ng iyong pagkakasala. Putulin ang dila, kaya kayo? Kung ito ang naging sanhi ng inyong pagkakasala. Ngunit hindi ganon ang ginagawa dapat. Ngunit siyang ginagawa sa Middle East. Ang nagnanakaw, pinuputulan ng kamay. Depende sa tinakaw. Puputulin. Ngunit, paano makapagbabago ang isang tao, ang isang bahagi ng iyong katawan kung putol na? Ang puputulin yung masamang asal noong kamay. Ang puputulin yung masamang asal ng dila, hindi yung dila talaga. Sino ba papayag? Kaya naman lang kung walang magawa ang mga taga-Middle East, pagka naan doon at puputulan, wala silang magawa, batas yun doon. Batay sa kasulatan, batay sa lumang tipan, ay siyang ginagawa doon sa Middle East. Pero sa atin, ang ibig sabihin ng putulin yung masamang asal. Alisin ang masamang asal sa dila, sa mata, sa tainga, sa kamay. Alisin ang masamang, hindi yung putulin yung kamay. Dahil ang Diyos ay laging nagbibigay pagkakataon upang ang tao ay mamuhay na matuwid. Dahil kung hindi mo bibigyan pagkakataon, wala na siyang dadatnan dito sa balat ng lupa na matuwid. Ngunit lahat tayo ay patay. Ang ibig sabihin, nang siya bumaba, yung mga hindi pa naisisilang noong 1966 at namulat na kaya mga Scotus, dapat hindi na namumuhay sa kasamaang asal. Dapat namumuhay ka na sa kabutihang asal. Bawat bahagi ng iyong katawan dapat namumuhay sa kabutihang asal. Lalo na ang dila. Na pagkaliit na bahagi ng iyong katawan, ngunit kaya kang dalhin sa impyerno pag hindi mo kinontrol ang iyong dila. Amen. Tuloy natin ang aking binabasa, mga kapatid. Verse 4. At ang nagpaparangal sa kanyang ina ay parang nag-iimpok ng kayamanan. Okay? Sa mga maina, swerte kayo. Huwag niyong lapastanganin ang inyong ina. Parangalan niyo. Di ka mag-iintawag dito sa balat ng lupa kung wala ang iyong ina. Kaya ang mga ina, kung ama minamahal at dinagalang, hindi ang dahil ang iyong ina at iyong ama ay naging isa lamang nang sila ay mag-isang dibdib, nang sila'y magpakasal. Kaya ang ginawa mo sa iyong ina, ginawa mo sa iyong ama. Ang ginagawa mo sa iyong ama, ginawa mo rin sa iyong ina, sapagkat sila ay isa. Amen. Ano pa ang sabi sa verse 5? Ang gumagalang sa kanyang ama ay paliligayahin naman ng kanyang mga anak. Ang gumagalang sa kanyang ama ay paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Pagka inalang mo ang iyong ama at ina, ang panalangin mo ay diringgin agad niya ang Scotus. Dahil marunong kang gumana. Dahil ang magulang mo rito sa lupa ay kaya mong igalang, so kaya mong igalang ang iyong ama at magulang na nasa langit. Pero kapag nilapastangan mo ang iyong magulang dito sa lupa, nilapastangan mo rin ang iyong magulang sa langit. Dahil kung anong ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo sa Diyos.
Ano pa ang sabi? Ang tumatalima sa Panginoon, pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Ang may takot sa Panginoong Diyos ay gumagalang sa kanyang ama at pinaglilingkuran niya ang kanyang magulang na parang Panginoon niya. Igalang mo ang iyong ama sa salita at sa gawa upang sumayo ang kanyang pagpapala. Pinatatatag ng pagpapala ng isang ama ang pamumuhay ng mga anak. Ngunit ito ay nilalansag ng sumpa ng isang ina. Sino mga ina sumusumpa? Sumpa. Ayaw mo sumunod, susumpa ka. Kaya huwag kayong susumpa. Dahil kayo rin ang nasasaktan. Dahil walang magulang na hindi nagmahal sana. Dahil sa sobrang galit, kaya naisumpa. Di alam ang mangyayari sa inaharap. At pagka umepekto ang sumpa, kayo rin ang nasasaktan bilang magulang. Amen? Amen. Kaya ingatan ng magulang paano magsalita sa kanyang mga sukling. Upang ang pagmamahal na nasa inyong puso para sa kanila ay huwag nilang makalimutan. Mas magandang naalala lagi ng mga anak yung pagmamahal nyo, yung pag-aalala nyo, yung paggabay ninyo na may pag-ibig. Hindi yung mahal kita pero hindi maramdaman. Hindi maramdaman noong anak yung pagmamahal na iyon. Dahil galit lagi ang naramdaman. Poot lagi ang naramdaman noong anak, hindi yung pag-ibig. Amen? Kaya huwag natin kakalimutan. Huwag mong ipagmalaki ang kahihiyan ng iyong ama sapagkat ang kanyang kahihiyan ay hindi mo ikararangal. Ikararangal ng sinuman ang gumalang sa kanyang ama at kahihiyan ng mga anak ang di gumalang sa kanilang ina. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. Hoy, matanda na ako. Kalingain mo ang iyong ina pag siya ay matanda na. Kailangan matumanda mo na bago mo kalingain. Di ba mas magandang kalingain ng magulang habang bata pa? Yes or no? Yes. Kung noong bata pa siya, ay nakakalinga mo bilang mabuti kang anak, lalo na sa pagtanda. Pero, malakas pa nanay ko, tsaka na lang. Pwede ba yun? Kailangan, habang malakas ka, paramdam mo yung pagmamahal mo sa iyong magulang. At gayon din naman ng magulang, habang bata pa, mula sa pagkabata ng inyong mga anak, iparamdam nyo yung tamang pagmamahal. Hindi nakikita sa inyo ay galit at puot at ngit-ngit. Na para pag pinagsisisihan nyo, na isinilang pa kita. Hindi ganun. Kailangan maramdaman ng mga anak ang inyong pagmamahal upang tumuburin sa kanyang isipan at puso. Paano yung pagmamahal? Yung nakita ko sa mama ko, yung nakita ko sa lola ko, ganoon ang gusto kong pagmamahal. Ang ibibigay ko sa mga anak ko, sa mga apo ko dahil. Kaya huwag natin kakalimutan, ang karanasan ang isang number 1 halimbawa para matuto ang lahat. Sa pagkatuto, kailangan makita mo ang negative at positive. At yung positive lang ang may-maintain mo, huwag ang negative. Pag sinabi negative, mali. Pag positive, tama. Yun lamang ang dapat na pulutin ng mga anak sa kanilang magulang. Yung masama, gawin mong experience na huwag mangyari sa iyo. Huwag mong gawin ang nakita mong pangit. Pero pag gagawin mo pa rin yung pangit na nakita mo, wala kang natutunan sa iyong karanasan. Amen. Kaya naman,
Sinasabi ko sa inyo, anak, kaligain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumahinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Ano yung sabihin? Kapag ka nagkuha na yung may Alzheimer na. Pagka may Alzheimer na, sabi ng mga anak na may Alzheimer, tatanga-tangi! Tanda-tanda na, tatanga-tanga pa. Sino ginagawa ng magulang nung may Alzheimer na? Sino mga anak ang ganoon? Sino mga anak ang mga gumagawa ng ganoong kalapastangan sa magulang? Noong maliit pa kayo, inaalagaan kayo, pinadedede, pinapaliguan, inaakay, hanggang makalakad. At nang makalakad na, andon pa rin ang paggabay ng mabuting ina. Inihatid sa school. Sinusundo sa school. Abay, doon tumanda na at hindi na siya nabibigyan ng atensyon dahil matanda na. Na dapat siya naman nagbibigay ng atensyon sa kanyang magulang o lola ay hindi magawa. Hinahamak pa ang kanilang lola. Hinahamak pa ang kanilang magulang. Dahil hindi niya kayang gawin yung ginawa sa kanya noong magulang. So, dapat maintindihan ng mga anak. Noong panahon ko, walang hatid-hatid. Kami ang kusang pumupunta sa school. Ngayon, ang mga bata, inihahatid, isinusundo. Pero maniwala kayo hindi, mas maraming kapastangan ngayon sa kabataan kaysa noong panahon yun. Mas marami sa mga kabataan ngayon ay lapastangan. Na-inherit yung freedomness na binigay sa kabataan sa Amerika na ini-implement na sa Pilipinas. Kaya magulang, pag nagkamali, dinidemanda ng anak. Kaya tayo may batas tungkol sa bantay bata. Na yan ay maganda, ngunit may masamang impact sa mga sa panahon ito. Ang mga bata pa, sabi ng aking nasara, di cellphone, tablet pa. Ang sabi, noon, napanood ko, iwasan ang mga bata sa sobrang paggamit ng cellphone because of radiation. Kaya sigapin natin na kontrol natin. Pero may advantage yung bata na nasanay sa gadget. Natututo, nag-i-English na nga dahil napapanood po English. Abay, English spoken na siya. Kahit ang mga apo, kahit magalit ang mga anak, ay mga English spoken Yes, yeah, no, ganyan sila ngayon, no. Kahit ito, ang pamangking ko, anak ni former SCAC Director Michael. English spoken yan. Dahil because of gadget. Pero dapat kontrolado natin. Kontrolado natin ang paggamit ng gadget ng mga bata. Huwag kahit sa pagtulog ay gadget pa rin ang hawak. Bigyan ng oras ang paggamit ng gadgets sa mga bata upang hindi magkaroon ng hindi ma-radiate ang bata, lalo na ang kanilang mata. Bata pa lamang lumalabo na ang mata dahil sa gadget.
dahil hindi kontrolado ng magulang ang oras ng paggamit ng kanilang mga supling sa gadget. Pero natututong madali ang mga bata because of gadget. No? Ibigay na, baka umiyak pa. Bigay na kay Maria. Baka umiyak pa si Maria. Bigay na kay Maria. Hawak na pamangkin ko. Hindi ko po ito pamangkin ko kasi pinsan ko, bayaw ko si Michael Angelo. Kaya ang kanyang anak, pamangkin ko. Kaya huwag natin kakalimutan, maging bukas palad. Matakot ka sa Panginoon at igalang mo ang kanyang mga ay, ito na ba yun? Mali. Lumukso. Ayun. Huwag mong ipagmalaki ang kahihiyan ng iyong ama sapagkat ang kanyang kahihiyan ay hindi mo ikararangal. Ikararangal ng sinuman ang gumalang sa kanyang ama at kahihiyan ng mga anak ang di gumalang sa kanilang ina. Anak, kailangan mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. Kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. At huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumayninan mo siya kapag nalalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makalimutan ng Panginoon. Yan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang ginawa mo sa iyong ama ay alalahanin ng Panginoon. At ang kasalanan mo'y matutunaw na parang yelo pagdating ng tag-init. Ang sinumang magpabaya sa kanyang ama ay para ng luwapastangan sa Diyos. At ang gumagawa ng ikagagalit ng ina ay susumpain ng Panginoon. Kaya, yan pareho, anak at magulang, dapat pareho ang nakikita sa kanila ay pagmamahal. Hindi ngit-ngit at galit at pot. Yung galit at pot, ngit-ngit, para mo nang pinapatay ang anak mo. At ganyan din ng mga anak, pag matanda na ang kanilang mga magulang, no? Kinakalimutan yung ginawa sa kanila nung sila'y bata pa. Niyalapastangan ang mga magulang, ama at ina, dahil hindi nila kaya gawin ang ginawa sa kanila nung sila'y bata pa. Paano aalagaan ang kanilang magulang pag matanda na. Sa ibang bansa, mayroong home for the aged. Sa Pilipinas, meron din. Pero may mga anak na ayaw nila na ilalagay sa home for the aged ang kanilang magulang. Gusto nila sila ang mag-aalaga. Kaya yung home for the aged ay welcome yon sa mga magulang na hindi inaalagaan ng mga anak. Nawala silang tiyaga na alagaan ng kanilang magulang. Kaya kung kayo ay bata pa, ituro nyo sa inyong mga anak yung pagmamahal, pag-ingat, pag-aalala. Para kung kayo matanda na, yun din ang gagawin sa inyo. Pag malabo na ang inyong isip, may Alzheimer na kayo, ayun din ang gagawin nila sa inyo. At hindi sila papayag na kayo dadalhin sa home for the aged. Hindi, namin ko, kami yung mag-aalaga dito. Eh kung galit at pot ang itinan nyo sa inyong mga anak, o sige, dalhin nyo nanay ko, visit yan. Dalhin nyo tatay ko, para yun sa amin. Huwag nawang mangyari sa akin. Huwag bang nangyari sa inyo, mga kapatid. Lagi nyo isipin na may Diyos na laging nakatunghay sa iyo bilang anak ng iyong magulang dito sa lupa.
Merong Diyos na sa'yo nakatunghay bilang magulang. Paano mo tinatrato ang iyong mga anak? Paano mo itinuturo ang tama sa iyong mga anak? Ako'y naniniwala kung ano ang iyong tinanim ay siyang bunga. Ipakita mo yung mabuti, pagmamahal, yun din ang kanilang itatanim pagdating ng araw. Amen? Ngayon, lahat ba tayo ay pwedeng umantong sa kamatayan ng laman? Yes! Ngunit ang kamatayan ba ay likha ng Diyos? Ang kamatayan ba ay likha ng Diyos? Elder Escaros. Ang kamatayan ba ay likha ng Diyos? Ha? Hindi po. Ang nagsabing hindi po, very good. Ang nagsasabing yes, opo. Ang kamatayan ay hindi likha o gawa ng Diyos. Ang may likha o gawa ng kamatayan ay ang tao. Nakuha niyo po? Dahil ang gawa ng Diyos ay buhay. Ang likha ng Diyos ay buhay. Ngunit ang tao na binigyan ng buhay, siyang nagpapatayan. At siyang pumapatay sa kanyang sarili. Babasahin ko sa inyo, mga kapatid. Mula sa aklat ng karunungan ni Solomon, ay ganito ang maliwanag na sinasabi. At ito ay ebanghelyo ko sa 40 days ng ating kapatid na si Renato Tapawan noong Biyernes. Ang sabi, mga kapatid, sa aklat ng karunungan ni Solomon, ang kamatayan ay hindi likha o gawa ng Diyos. Ang Diyos na siya'y lumikha, buhay ang kanyang nilikha. Kasama ba ang tao sa nilikha na binigyan ng buhay? Yes. Pero, ang tao ang nagbigay at lumikha ng kamatayan. Nagsimula yan kay Eva at Adan. Ang sabi ng Diyos kay Adan at Eva, huwag niyong kakainin ang bunga ng puno sa gitna ng halamanan. Pag kumain kayo nito, mamamatay kayo. Ano ang ibig sabihin, mga kapatid? Nang likhain tayo ng Diyos sa panahon ni Eva at Adan, nang likhain ng tao, may buhay na walang hanggan. Amen? Taglay nito ang buhay na walang hanggan. Ngunit, nang sila ay kumain ng bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan, na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, ang sabi ng Diyos, mamamatay kayo. Wala pang isang taon, ayon batay sa panahon ng Diyos, namatay si Eva at Adan. Pero ayon sa panahon ng tao, sila'y umabot ng 930 years old. Mahigit 900 years old sila. Ang isang araw sa Diyos, sa tao, ay 1,000 taon. Amen? Sa Diyos, wala pang isang araw namatay si Eva. Wala pang isang araw ay namatay si Eva. Ngunit sa panahon ng tao, sila'y inabot ng 900 years ang edad. Bakit 900 years? Dahil wala pang mga chemical noon. Noon, ang mga pagkain ay maayos pa. Wala pang mga sangkap na mga chemical. Ngayon, mga kapatid, ang dami ng sangkap na chemical ang ating mga kinakain at iniinom. Kaya kahit ang mineral water, bumibili na tayo kayong napakarami tubig. Kahit sa Nawasa, Water District, hindi mo maaasahan ang kalinisan ng tubig. Kaya ang tao para kumita, puno ay naggagawa ng mineral water. Dumadaan sa proseso ng machine para salain ang mga masamang elemento na naandoon sa tubig para maibenta at bumibili ang tao dahil gusto ng taong mabuhay ng maayos.
Noong panahon ko, kabataan ko, kahit yan nasa bambang, pwede kong inom dahil sa linis ng tubig. Naliligo, naglalaba, sa bambanghang. Eh ngayon, may maglaba, hindi pwede. Dahil ang dumi na. Kaya naman, umiiksi ang buhay ng tao dahil sa takbo ng panahon. Kaya yung edad ng tao ng unang panahon ng mga tao, umaabot ng 900 years. Mahigit. At ang pinakamatandang nangatay ayon sa laman ay si Matusalem, na ang edad ay 969. 969 ang pinakamatanda na nabuhay sa panahon ng unang tao. At nang maganap yun, wala pa tayo sa mundo. Wala pa tayo. That's million years ago. Dahil ang pagbilang ng panahon ay nagmula lamang sa panahon ni Abraham. 2,000 taon bago ang Kristo at ngayon, Anno Domini, mahigit ng 2,000 taon mula ng 180 hanggang ngayon, 2024. Samantalang tayo ay sinilang ay 19th century. Di ba? Sino ang may sinilang dito ng 18th century? Meron ba? Wala. Ako, 19th century na isilang. 1966. 1955. 1955 nang ako ay isilang. O, sino rito ang 1940s ng isilang? O, si 1940s? 1941. Si Elder Alden Reyes, 1938. Oh, tanda sa inyo. Sino ba ang mayroon bang isinilang before 1938? So lahat tayo ay naandirito ay isinilang ng 19th century. Okay? Isipin ninyo. Ngayon, ang pinakamatanda natin sa iglesia na nandito ay si Sister Adoracion. 1938, now ngayon siya ay 85 years old. 86 years old. Ang isa pa nating kapatid, lahat sa edad niya, Sister Immaculada. Hindi nga lang makapunta rito dahil sa kapansanan na ng kanyang tuhod. Pero swerte si Sister Caridad dahil siya ay 83 years old. Pero malakas pa. Di po ba? Lalakas pa yan dahil masipag ngayon siya kaya Marisko. Okay? Kaya tanda natin, abot ako ng 120. Wow! Sabi ni Amang Iskopos, mamatay ka ng paulit-ulit, bubuhayin kita ng paulit-ulit. Dahil kailangan ko pa ang iyong pag-ibig. Wala ang posible. Kaya naman, mga minamahal na kapatid, tama tayo. Ang buhay ay likha ng Diyos. Ang kamatayan ay likha ng tao. Sino ba itong mga tao na lumilikha ng kamatayan? Unang-una, sa kanyang sarili. Pinapatay ng tao ang kanyang sarili because of poisons na ipinapaloob sa kanyang katawan. Yes? Sa pamagitan ng pagkain at pag-inom. Hindi mo alam, masarap nga ay may chemical na kasama na lason na unti-unting pumapatay sa iyong buhay. Amen? At kung hindi ikaw, yung taong lapastangan na wala ring pagkakilala sa Diyos, ang papatay sa iyo dahil sa inggit, dahil sa selos, dahil sa paghahangad ng mga bagay na nasa iyo na wala sa Kanya, nanakawang ka, sasasakin ka. Kaya, sino ang pumapatay? Tao. Hindi ang Diyos. Kaya huwag nyo na sabihin pag kami na aksidente,
ay kaloob ng Diyos. Hindi kaloob ng Diyos yun. Kaloob niya yun sa kanyang sarili dahil nagpabaya. Hindi naging maingat sa pagdadrive. Uminom bago nag-drive, nabunggo. Sabi mo, kaloob ng Diyos? No. Yun ay kanyang katangahan. Di ba? Matigas ulo. Matigas ang ulo. Mayroong proseso, procedure ng pagdadrive. Bakit kayo inom? Magdadrive ka. At kung pag-uusapan ng aksidente, ang ating kapatid na taga Santo Niño, na aksidente, si Bernie Cipres. Pero sabi ng mga kapulisan, bihira ang mabubuhay niya. Dahil marami na kaming nakita lahat patay sa ganyang aksidente. Pero ang tao ko, napakaswerte, nabuhay na malakas. At ang napinsama lamang sa kanya ay ang kanyang daliri na okay na. Dahil nasama siya. Kumaga, mga anak niya lahat binyagan, kaya ang dalawang anak niyang babae nag-mission, kaya mga iskokos. At pagdating sa Santo Niño, pinapaalala ko po sa 28, gaganapin ang ating anniversary sa Santo Niño Sanctuary. Ay inaniyahan po namin kayo, lahat. Kung may baon, mas maganda. Kung wala kayong baon, meron namang iyahanda ang mga kapatid. Meron pong iyahanda ang mga kapatid. Kung nasaan ang ating kahera, Elder Lenore, bilang ikaw ang kahera, gastusin sa anniversary, kung kailangan may gastusin, ay kunin doon sa kaha. Alam ko namang meron. Diba? Dahil mahusay magsinop ang aking kahera. Kaya, kung kailangan at walang pagkukunan, ang mga kapatid at ang pamunuan, kumuha sa kaha. Para sa ating masayang anniversary sa 28 of this month, July. Doon po gaganapin natin ang banal na misa. May misa rin dito, alas 6 hanggang alas 8, and then ang misa natin naman doon sa Santo Niño ay magsisimula ng alas 8, alas 9. Ano? Pwede maging alas 9 para bibigyan pagkakataon ang mga sasamba rito sa Mother Sanctuary na makarating ng DBB1, Santo Niño. Amen. Kaya ngayon, mga minamahal na kapatid, ang tao ang may gawa ng kamatayan, hindi ang Diyos. Ang gawa ng Diyos ay buhay. At bumaba siya ng Scopus para tayo ay bigyang buhay. Mula sa kamatayan na kanyang dinatnan noong Pebrero 1, 1966. At ang buhay na ito ay may babalik sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Namatay tayo sa second mystery dahil hindi tayo nakasunod sa Panginoong Jesus. Sagana sa pagtawag ng Lord, Panginoon, iligtas mo kami, patawarin mo kami. Ngunit ang ating gawa ay lihis. Dahil diyan, namatay tayo sa pananalig kay Cristo Jesus dahil mali ang naging pamaraan. Ngayon, sa third mystery, ating ang sa pagsamba sa Espiritu kaya ay pagtawag na sa pangalan ng Espiritu Santo. Ngunit, ang gawa natin ay ibabatay pa rin sa gawa, aral at turo ni Cristo Jesus. Amen? Dahil tayo ngayon ang gagampang Kristo. Ang sabi sa aklat ng 1 Juan chapter 4 verse 17, ang pag-ibig ay nagiging ganap kung di natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y katulad ni Kristo habang nasa daigdig pangrito. Handa ba kayong gumampan bilang Kristo?
Pagka sinabing Kristo, nasa hindi, papako sa krus. No? Ang ipagamba ng Kristo, mamumuhunan ka ng hirap, sakit, at pagtitigil. Ako, papako sa krus, yung papaya, yung sakit yun. Kahit ako sabihin, magalit siya, may hindi akong papaya. Patayin mo na lang ako, ma. Kaysa ako ipako sa krus. Ang ating pagkapako sa krus ay yung pagdadala at pagtataguyod sa kanyang ministeryo at ilaw na ang puhunan ay hirap, sakit at pagtitiis. Yan ang papasanin natin. Yan ang krus na ating papasanin, yung hirap, sakit at pagtitiis. Amen? Amen. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, kung mayroong namamatay sa pamilya, huwag niyong isipin Diyos ang may bigay. No. No. Kaya namatay, una, kasi maaaring lapastangan ng kapwa. Pangalawa, dahil pinabayaan ang sarili. Sino lumalapastangan? Ang mga taong lapastangan din sa Diyos. Mga taong walang pananampalataya sa Diyos, yun lalapastangan sa iyo. Kaya huwag mong sasabihin na ang kamatayan natin ayon sa laman ay kaloob ng Diyos. Kaloob ng Diyos, kung nasampungan mo siya mga scout course, katulad ni Renato. Kasama ka na ba, anak? Anak, kukunin na kita. Sumagot si Renato, opo, kasi nahihirapan siya. Noong siya ay merong naramdamang maganda, hindi muna po. Hindi muna po. Noong siya ay muli sumama ang pakiramdam, ay sumama na siya dahil hindi niya na mapata. Sino ang may likha noon na kamatayan niya? Hindi ang Diyos. Hinamo siya ng Ama doon sa hirap at sakit na kanyang dinaranas ng kanyang kaluluwa doon sa laman. Amen? Kaya nga kapag ang isang kinakasangkapan ay nilukuban ng isang kaluluwa nang naging sanhi ng kamatayan ay ganoong karamdaman, naramdaman nyo ng inilukuban. Naramdaman nyo ng kaya hindi madali ang lukuban ng kaluluwa. Lalo na ang mga kaluluwa na mga pumanaw na, pumiling na kay Ama na may karamdaman. Kaya yung ibang kasangkapan, matakas siya, ayaw nila. Dahil naranasan na yung sila. Amen? Oh. Linawin natin, ano ba ang ibig sabihin ng kaluluwa? Ano ang ibig sabihin ng spiriti? At in English, spirit. Ano ang ibig sabihin ng soul? At ano ang ibig sabihin ng ghost? Sabi ng pari, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Iba-iba salita, pero iisa lang ang kahulugan mo. Ang kayo sabihin noon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga bulaang guro. Iba ang espiritu sa kaluluwa. No! Yun ay pagmamagaling lang na hindi naman naintindihan. Tatalunin pa ba nila ang pari na nag-aaral sa 10 taon? Na ikaw na bulaang guro ay nag-aaral ka at nag-aaral lang ng konting sa Biblia ay kala mo'y alam mo ng lahat. Kaya ano sabi sa aklat ng Juan, chapter 5, sinasalisik ninyo ang kasulatan. Sa paniniwalang dito'y matatagpuan nyo ang buhay na walang hanggan. Ngunit ayaw ninyong lumapit sa akin para magkamit ng buhay. Sabi ni Jesus yan, si Jesus mismo. Ang ginawa ng mga bulago, sinaliksik, nagmagalingan. Naglalaitan, naghahamakan, nagsusumpaan. Nakala mo sila ay magagaling. Gayong pare-pareho sila mali. Bakit? Pagkat puro masamang asal ang makikita mo sa kanila. Magaling sa Biblia, mahusay sa Biblia, alam mo nakasulat, pero hindi alam yung kabutihang asal. Ano ang sabi sa aklat ni Mateo? Makikilala niyo ang mga bulaang guro sa kanilang mga gawa. Gawa mo yung ipakita mo ang masamang asal mo? May ipakita mo lang magaling ka sa Biblia ay masama naman ang asal mo? Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, sabi niya mga Scriptures,
ng Siboba ng Pebrero 1, 1966, ang dinatnan niya ay daigdig ng mga patay. Ang lahat ng sekta, lahat ay Antichrist. Bakit Antichrist? Ang sabi ni Jesus, ang ipinagdalaw po walang bayad, ipamahaging walang bayad. Namumulekta ng bayad. May special, may regular. That's Antichrist. Ang kanyang ginagawa ay laban sa aral ng Panginoon. Ano pa ang sabi ng Panginoon? Ano man ang gawin mo sa iyong kapwa, huwag kang hihingi ng anumang kapalit o kabayaran. Pagkat ang iyong amang nasa langit ang gaganti sa lahat ng mabuti mong ginawa sa iyong kapwa. Nagkasal, may special. Diba? Sabi ng kasulatan, sabi ni Jesus ay sa Diyos ay walang pagkatangi. Lahat ay pantay-pantay. Pero sa ating mga kinamulatan, malaki ang pera, nabibigay, special na. Wala pera, sa pintuan ka lang. Patay na, doon ka na gano'n. Tapos na. Kasi walang bayad ng maganda. Ano pa? Ang sabi ng Panginoon sa mga Israelita, magbigay kayo ng igapo. Turo yan sa Israelita. Hindi ganoon ang turo sa Kristiyano. Ang turo sa Kristiyano, magbigay kayo ayon sa dikta ng iyong puso. Hindi 10%. Hindi tayo. Itong mga bulangguro, naku, hindi magkasya sa voluntary donation, nagdagdag ng igapo. Hindi pa masihan, nagdagdag ng mga love offering. Ang dami, hindi masiyahan. Kaya mga Scopus, libre na lahat ang serbisyo. Pero ngayon, sasabihin ko sa inyo, darating ang araw ay hindi lahat ay libre. Pwede po kami magkakasal, kami pa rin gagasto sa aming gas. Kami ang magkakasal, kami pa rin ang bahala sa aming gagas. Makarating may ikasal ka lang, kapakainin mo lang kami. Ano yung pinul po, merong mga miscellaneous expenses na dapat sagutin ng mga humingi ng servisyo. Nagservisyo ako sa Bulacan, pagwaswas ng patay. Libre. Ang mga kapatid ang nagbigay sa akin ng panggas. Pwede ba naman ako pa rin gagasto sa gas? Naunawain nyo, darating ang araw ay ipaliliwanag kong mabuti sa inyo na hindi pwedeng mawala ang mga miscellaneous expenses. Yan lang ang pwede kong maibigay sa inyo na paunawa na ang serbisyo, meron ding miscellaneous expenses ang sineservisyoan. Amen? Pero kapag kapatay, hanggat maaari, ayoko na ako ay hihingi. Kahit miscellaneous, ayoko. Pero yung ibang kapatid na nakakaintindi sa sitwasyon, nagbibigay sila ng pang-miscellaneous, panggas, para di ako madala bumalik-balik doon sa kanila. Ang mga kapatid ang nagtutulong-tulong. Hindi yung namatayan. Yung mga kapatid sa iglesia na mamahala roon, sila'y natutulong-tulong para ibigay ang aking miscellaneous expense. Amen. Kaya darating ang araw, ang bibigyan natin ng serbisyo, mga kapatiran. Hindi pwede ang hihingi ng serbisyo, hindi naman kapatiran. Pinagsasamantalahan lang tayo. Libre kasi, kaya tayong tatawagin. Pero hindi naman sila sasamba. At hindi sila tatanggap kaya mga Scopus. Kaya darating ang oras, mga kapatid, ang free services natin ay nakalaan lang para sa mga kapatiran. Member of the Church of Father Scopus, New Catholic Temple. Amen? Doon sa mga kapatiran na hindi naman nagsisimba, hindi rin natin bibigyan ng services. Hindi mag-isimbe. Ang kapatid, kasama mo lagi. Kabilang sa katawan, hindi hiwalay. Ang hiwalay, nabubulok yan. Putulin niyo ang kamay niyo. Yung kanan lang, huwag niyo kaliwa sa kanan. Kanan lang, tingnan ko hindi bubulok yan.
Ganon din sa iglesia. Kung ang isang bahagi ng katawan ay laging hiwalay sa katawan, ito'y namumulok. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang tunay na member ng Father's Club kaysa sa pagsamba, kasama sa pagsamba, kasama sa mga pag-imisyon, hindi pwede, kaya ka lang nilitaw, kailangan mo ng serbisyo. Kaya ang serbisyo ay 100% na ibibigay ng congregation sa mga alive believers na sumasamba at nagmisyon sa pangalan ni Amang Iskopos. Amen. Kaya sa inyong lahat, mga kapatid na nandito, huwag natin kakalimutan na hindi ko pa i-implement, pero malapit na. Malapit na. Para madisiplina natin ang mga kapatiran. Ay na kayo mga iso, hindi mo makita rito. Tanungin mo ngayon, hindi alam kung ano yung ating pinag-uusapan at ebanghelyo ay hindi nila alam. Kasi hindi sila nakikiisa sa klase. Di ganun din yun, yung mga hindi nakikiisa sa klase ay naiiwan sa kaalaman. Naunawaan niyo po, naiiwan sa kaalaman dahil tayo ay nagtitipon para mag-aral. At itong santuaryo ay paralan ni Amang Iskopos. Ang santuaryo ay hukuman ni Amang Iskopos. Ang santuaryo ay hagdan paakyat sa langit. Ang santuaryo ay maternity clinic at hospital ni Amang Iskopos. Para dito lamang sisilang sa Father Iskopos New Catholic Temple ang tunay na born again Christian. Amen? Oh. Sabi nila, born again Christian sila, pero nag-iika po. That's Antichrist. Sabi nila, born again Christian sila, hinahamak ang mga imahen sa mga simbahan. Oh, sino pa sa inyo rito ang dala ng aral ng kabulaan na mga Diyos-Diyosan ng mga imahen sa simbahan? Hindi po yan ang Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan, walang iniwang ebanghelyo. Ang mga imahen na naandyan sa malaking simbahan natin iyan ay imahen ng mga taong Kristiyano na sumunod sa ebanghelyo ng Panginoon at sumulat ng ebanghelyo. Kaya meron tayong nababasa. Tapos sasabihin mo, sila Diyos-Diyosan. Babasahin mo na yung author, sinulat ng mga imahen. Di ba, niloloko kayo? Niloloko hindi. Sumugot kayo. Niloloko! Bakit? Lalaitin yung imahen, pero tapos babasahin sa iyo, yung isinulat ng may imahen. O di niloloko kayo? Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang pagbabasa ng Biblia ay hindi madali. Ito, unang-una, maintindihan mo, ito sinulat nung hindi pa tayo tao. Ang bagong tipan ay nalathala na i-publish 350 AD. Samantal at ang lumang tipan ay nalathala na publish 650 BC. Sipin niyo. Tapos tayo ay sinila ngayon lamang 19th century. Oh, hindi ba napakalayo? Kaya kung babasa ka ng Biblia, titingnan mo yung panahon. Yung mga Diyos-Diyosa na binabanggit dito sa lumang tipan ay hindi pa nangyayari ang second mystery ay meron ng Diyos-Diyosa. Hindi pa nagkakatawang-tao ang Diyos, ay meron ng Diyos-Diyosan. At ang mga Diyos-Diyosan nito ay hindi kang isip lamang ng tao. Mga imahen na likang isip at ginawan Diyos. Wala namang sinuutos ang Diyos-Diyosan. Walang utos ang Diyos-Diyosan. Naintindihan niyo mga kapatid? Walang utos, walang iniwang ebanghelyo ang mga Diyos-Diyosan yan. Ngunit ang mga imahen na nasa malaking simbahan, iyan ay imahen ng mga taong Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano, sumunod kay Kristo.
naniwala kay Kristo, sumulat tungkol kay Kristo. Merong iniwan na ebanghelyo, hindi yan Diyos-Diyusan. Ang Diyos-Diyusan, walang sinulat na ebanghelyo. At ang Diyos-Diyusan, likhang isip lamang. Walang basihan. Samantalang mga mahin ay may basihan. Nabuhay ba si Jesus sa gitna ng mga Hudyo bilang tao? Nabuhay? May basihan? Yes. At ipapakita ba sa atin ngayon si Jesus bilang si Amang Iskopkos? Ipapakita siya. Sa mga hindi nakakita, diswerte nyo, naniwala kayo kahit hindi nyo nakita. Kawag ka sa akin ngayon, wala eh. Wala kahit ano. Wala, pinakikita sa akin si Ama. Ang napanaghinipan ko, mga kapatid na pumanaw. Katulad ni Brother Anselmo, isang matikas na mananampalataya ni Amang Iskopkos na taga-kawit. Na malaki ang naitulong ni kapatid na Anselmo sa Minister Ilaw ni Amang Iskopkos. Noong hindi pa nagigiba ang ating Mother Temple. Ay malaki ang naitulong ni kapatid na Ansel. At nanag-inip ako tungkol sa iyo. Siya ang napanag-inipan ko, hindi si Amang Iskopkos. Never ko napanag-inipan si Amang Iskopkos. Pero naniwala ako kay Amang Iskopkos na siya si Jesus. Pero walang anumang sign na ipinakita sa akin. Mabuti pa ang aking sister-in-law, si Elder Ruby Tabing. Nandito ba si Elder Ruby Tabing? Ayun. Sa kanya, nagpakita talaga si Ama. Sa inyo pa, nagpakita si Amang Iskopkos. Ang Panginoong Jesus sa panaginip. Kay Sinay. Kay nino pa. Marami ang pinakitaan. Kahit kay Lourdes Pedro Ortiz ay nagpapanahag si Amang Iskopkos. At marami pa. Kaya huwag sasabihin naman na mga Diyos-Diyusan ang imahen ng Panginoong Jesus at ng mga santo at santa. Iyan ay nangyari at nag-exist sila bilang tao sa panahon nila. Sa panahon ng mga Hudyo, sa panahon na ang Diyos ay nag-anyong tao sa gitna ng mga Hudyo. At sumulat ng Ebanghelyo upang makarating sa atin ang kaligtasan at ang mabuting balita. Sa ikaliligtas ng bawat sasampalataya. Pag sinabing kaligtasan, hindi po yung katawang laman ang pinag-uusapan natin. Kaligtasan ng kaluluwa. Amen? Ngayon, sigurado ba kayo na inyong kaluluwa ay ligtas na sa kumukulong na supre at naglalagablab na apoy? Taas ang kamay nang sigurado na siya sa kanyang sarili, naligtas na siya ang kanyang kaluluwa sa kumukulong na supre at naglalagablab na apoy. Wala? Ako, sigurado ko sa iligtas ako. For 45 years, naglilingkod ako kay Amang Iskopkos, walang sweldo, di pa ako maligtas. For 45 years, hindi ako nagkulang kay Amang Iskopkos. Kahit saan pupunta ako, may pataganap lamang ang kanyang pangalan. At maakay ang mga tao tungo sa buhay na walang hanggan. Kaligtasan sa umukulong na supre ng kanyang kaluluwa at magkamit siya ng buhay na walang hanggan. Na ang buhay na walang hanggan, katawang panglangit na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pama. At iyan ang ibibigay ni Amang Iskopkos sa magtatagumpay. Sino ito magtatagumpay? Alam niyo ba kung sino yung magtatagumpay? Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng pamanang natatago at ng isang batong puti. At sa bato'y may nakasulat na isang bagong pangalan, Iskopkos, na walang makakaalam kundi ang tatanggap niyo. Revelation chapter 2 verse 17. Kung may pandinig kayo, dinggin nyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay bibigyan ko ng pamanang natatago o nakatagong pagkain. At ng isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang makakaalam kundi ang tatanggap niyo.
Kaya naman, ano yung pamanang nakatago? Buhay na walang hanggan, katawang panglangit na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pamaran. Sino ang bibigyan niya mga Scopus dito? Lahat ba ng tumanggap sa kanyang bagong pangalan ay bibigyan noon? No. No. Sinasabi ko lang sa inyo, lahat ng tumanggap at nanatiling tapat bago mamatay, hanggang kamatayan ay tapat na si Naki ang mga Scopus. Yung po, ang kaluluwa ay ligtas sa kumukulong asupre at naglalagablab na apoy. Yung nakasulat sa Roma, banggitin mo lamang ang pangalan na Jesus na iyong Panginoon at sasampalataya ka, ay ligtas ka na. Wala na po yun sa pangalan ni Jesus. Ang salitang yon, ang ebanghelyo yon, ay nasa pangalan na ni Amang Scopus. Banggitin mo lamang ang pangalang Scopus ng iyong labi at sasampalataya ka sa Kanya ngayon sa Espiritu at katotohanan, ligtas na ang kaluluwa mo sa kumukulong asupre at naglalagablab na apoy. Ngunit, lahat ba ng ligtas sa kumukulong asupre ang kaluluwa at sa naglalagablab ay magkakabit ng buhay na walang hanggan? Ano ba yung buhay na walang katawang panglangit na hindi makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pamaraan? Hindi lahat ng tumanggap sa pangalan ni Amang Scopus ay magkakamit ng dakilang gantimpala. Yun lamang magkatagumpay ang magkakamit ng buhay na walang hanggan, taglay ang katawang panglangit na hindi na makatitigil ng kamatayan sa anumang uri ng pamaraan. Ano ba? Paano ba masabing ikaw ay tatanggap? Kailangan may silang mo ang iyong sarili sa tubig at sa Espiritu. Amen? Ang tanong, paano mo nalaman kung ikaw ay naisilang mo na ang iyong sarili sa tubig at sa Espiritu? Unang-una, wala na dapat ang masamang asal sa iyo. Masamang asal ng mata, masamang asal ng dila, masamang asal ng tainga, masamang behavior, no? Oh. Dapat wala na yan sa inyo. Dahil kung nasa inyo pa ang masamang asal na iyan sa bawat bahagi ng inyong katawan, hindi ka pa naisisilang sa tubig at sa Espiritu. Amen? Dapat, ano pinakamatibay na gabay ni Amang Scopus? 11 batas panglinis. Amen? Sa 11 batas panglinis, isa lang ang ibig sabihin niyan, manatiling maamo. Sino ang tinawag na maamong kordero ng Diyos? Si Jesucristo ang tinawag na maamong kordero ng Diyos. Nang siya ay tinawag na maamong kordero ng Diyos, na kay Jesus pa ang kapalaluan? Lakas niya. Na kay Jesus ba ang kataasan? Na kay Jesus ba ang kaharutan? Na kay Jesus ba ang init ng ulo? Na kay Jesus ba ang karamutan? Na kay Jesus ba ang ingit sa kapwa-tao? Na kay Jesus ba ang paghatol sa kapwa? Na kay Jesus ba ang paghamak ng kapwa? Wala din. Ginagawa ba na Jesus sa kapwa ang ayaw niyong gagawin sa kanya? Hindi. Oh. Patawarin ang sayo ay nagkasa. Kapag ka wala kayong nilalabag diyan sa manatiling maamor, 11 batas panglinis, o 10 tuntunin para manatiling maamo, pag lumabad ka diyan sa isa, hindi mo pa naisisilang ang iyong sarili sa tubig at sa Espiritu. Amen? Kaya nga ang sabi ko, mga alituntunin at batas panglinis sa ikapagiging banal ng bawat isa. Kapag napaging banal niyo ang inyong sarili, ang ibig sabihin hindi niyo na nilalabag ang batas panglinis at naisisilang niyo na ang inyong sarili sa tubig at sa Espiritu. Dahil ang batas panglinis ay buod ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. The summary of the New Testament. Ang
11 batas, panglinis. At para ikaw ay makatupad sa 11 batas panglinis, ibinigay niya mang Iskopos ang kanyang 7 espiritu na dapat na siyang naghahari sa iyong pagkatao. Unawa, talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangangaral, pananampalataya. Isa-isa may paliwanag yan. Unawa, malinis na kaisipan. Paglayo sa kasalanan. Yan ang unawa. At kung nasa iyo ang unawa, yan ay talinong panglangit. Hindi lahat ng talino ay panglangit. May talinong baka sa kalibutan. Kaya ang pinag-uusapan natin na talino mula kay mga Iskopos ay talinong panglangit. Katulad ng talino ni Kristo Jesus. Kaya nga't ang sabi ng kasulatan, sikapin nyo na ang pag-iisip ni Kristo ay taglay ninyo. Kaya ba tayo nag-aaral ng Ebanghelyo para mapasa atin ang pag-iisip ni Kristo? Ano ba yung pag-iisip ni Kristo? Ano ba ang tagay? Karunungan, talino ng Diyos, kaalaman ng Diyos ay nasa kaisipan ni Kristo. Amen? Ano pa? Kung nasa iyong unawa at talinong panlangit, magagawa mo yung wagas na pagmamahal. Wagas na pag-ibig. Dahil ang wagas na pag-ibig, tulad ng pag-ibig ni Kristo, hindi gumagawa ng masama kalinuman. Kung ikaw ay gumagawa ng masama sa ibang kapatid natin, wala pa sa iyo yung pag-ibig. Yung pag-ibig ni Kristo, wala pa sa iyo. Ang pag-ibig lamang ng tao ang nasa iyo. Pero kung pag-ibig ni Kristo, ito'y hindi gumagawa ng masama kalinuman. Bakit ka? At kung sa pag-ibig na gusto mong ibigay, ano ang kalakip ng pag-ibig na dalisay? Pagtitiis. Para maibig mo ang masamaang asal na tao, tiisin mo na lang ang masamang asal. Huwag mong gantihan. Kung masamang asal ang nakita mo ay inanto sa iyo, huwag kang gaganti. Tiisin mo na lang. Kaya, napakahalaga ang pagtitiis sa gusto na maibigay ay wagas na pag-ibig, pagtitiis. Amen? Kaya alam ng tao, pagtitiis, walang pera. Kapos sa pera, kapos sa pagkain, kapos sa mga pangailangan, ay pagtitiis na yun. Hindi po yun ang pagtitiis na tinuturo sa atin. Yung pagtitiis na paano mo titiisin ang masamang asal ng iyong nasa paligid. Amen? Masamang asal ng iyong kapwa. Masamang asal ng kabahagi ng iyong katawan. Pagtitiis ang kaya. At kung hindi nyo kayang tiisin, gumaganti kayong masama sa masamang ginawa sa inyo, hindi pa kayo. Wala pa sa inyo yung wagas na pag-ibig. Amen? Dahil ang wagas na pag-ibig, hindi mapaghiganti. Amen? Oh. Bakit ka nagtitiis? Dahil may takot ka sa Diyos. Ano ang ibig sabihin ng takot sa Diyos? Pagsunod sa Diyos. Sabi mo may takot ka pero sumusuway ka, di sinungaling ka. Ang ibig sabihin ng takot sa Diyos, pagsunod sa Diyos. Yun ang takot sa Diyos. Kung hindi ka susunod, wala kang takot. At yung takot sa Diyos, ipangaral mo. Ipangaral mo yung takot sa Diyos. Nangangaral ka, kung ikaw nangangaral wala kang takot sa Diyos. Anong silbi ng pangangaral mo? Kung ikaw na nangangaral wala kang takot sa Diyos. Amen? Amen? Oh. At gano'n ang ginagawa ng mga guro. Yung pinangangaral, sila rin ang lumalabas. Walang takot sila sa Diyos. Ano ba? Sa pagtitiis, takot sa Diyos, yun ang ipangaral mo. Yung pagkatakot sa Diyos, yung pagsunod sa Diyos, yun ang ipangaral mo. Huwag mong babaguhin. Huwag kang mangangaral ng ikay makikinabang. Sabi ng Panginoon, tayo mag-iigap po. Sabi ng Bulanggo, hindi ng Panginoon. Ang igap po ay hindi turo sa mga Kristiyano. Ano ba, mga minamahal na kapatid? At yung pinangangaral mo na takot sa Diyos, pagsunod sa Diyos,
ipakita mo sa gawa. Yun yung pananampalataya. Amen? Yun yung pananampalataya. Kung ipinangaral mo, hindi mo man ginagawa ang pinapangaral mo, ano ka? Walang guru ka. Tanda na, patay pa rin ang iyong pananampalataya. Kaya sinasabi ko sa inyo ito, mga kapatid, sapagkat kailangan ang bawat sumasamba, kaya mga Scopus, uuwing masaya. Na may natutunan. Alam na ba ng mga ina, paano tatanganan at hahawakan at pamahalaan ng kanyang mga anak? Alam na ba ng mga ama ang dapat nilang gawin sa kanilang mga anak? Tayo, may bilang magulang, ay gabay sa mga anak. Hindi tayo ang hukom para diktahan ang mga. Ang hukom hindi nagdidikte. Sumunod ang nais sumunod. Kaya gayon din tayo, gabay lang tayo. Ang Diyos ba ay gabay natin? Ang magulang ba sa lupa ay gabay din? So, hindi diktador. Ang Diyos ay hindi diktador, wala kang karapatang maging diktador. Pag naging diktador ka sa iyong mga anak, lumalabag ka sa kalayaang ipinahayag sa iyo ng Diyos, ipinagkaloob, ay bakit ikaw ay gusto mo, ang anak mo ay tangan mo, pisil mo. Oh, may buhay yan na dapat maramdaman nila na sila maging masaya at walang stress na maramdaman mula sa magulang. At ang mga magulang walang stress na dapat maramdaman sa mga anak. Amen. Kaya tandaan nyo, if you want a counseling, I am free. Sa mga may problema sa magulang, may problema sa mga anak, I am free for your counseling. Personal counseling, walang bayad. Amen? Pero kung magbibigay kayo ng bayad, voluntary naman, walang masama. Lalo kayo nasa malayong lugar. Pero, much possible, kung kayo taga rito lamang, sa ating tabi-tabi, I am free. Wala kayong dapat alalahanin sa kaloob na kusang loob. Kaya kung kayo may problema, I am free. We are free for counseling. Amen. Kaya ngayon pa lamang, mga kapatid, isipin nyo na ano ang dapat maunawaan ng isang sambahayan. Ano ang dapat maunawaan ng isang ina? Ano ang dapat maunawaan ng isang anak? Ano ang dapat maunawaan ng kasamahan sa bahay? Di ba? Ang kasamahan ba sa bahay ay kasambahay? Hindi. Noon, kung sabihin ng pamahalaan katulong, upang hindi maging api-apihan ang mga kasambahay, ay inalis sa salitang katulong. Itinaas, in-upgrade, kasambahay. Amen? Katulad ng anak, kasambahay. Ang ama, ina, kasambahay. Gayun din ang katuwang mo sa pamamahada sa sambahayan, bilang ikaw ang ina ng tahanan, kasambahay. Amen? Hindi katulong. Dahil pag sinabing katulong, itinataas mo ang sarili mo at yung kasambahay mo ay binababa. Sabihin mo na yung kasambahay. Amen. Purihin ng Diyos. Ito ang mabuting balita na sa aking pinahayag. Sa araw na ito, ng unang linggo, ay maunawaan ng bawat isa ang kahalagahan ng pagdalo sa araw ng pagtitipon. At iyan ay tuwing araw ng linggo. Alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Muli, papaalala ko ang ating anniversary sa Santo Niño 1 ay sa July 28 po natin gaganapin. Pakihanda, Minister Santana, ang mga kapatid na bibigyan natin ng award. Isa-isahin kung sino yung mga kapatid na bibigyan natin ng award. Para maramdaman
ng mga kapatid na sila man, mga kapatid, ay ating nakikita ang kanilang sakripisyo sa pagtataguyod sa Ministeryo Ilaw ni Amang Isko. Yan lamang mga kapatid, at mabuhay kayong lahat. Muli naniyaw kayong tumayo para sa isang marunong na pananal. Dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang banal, amang dakila, na ang kapurihan ay laging sumasayo. Loobin niyo po na sa araw na ito, ang lahat ng aming mga pinagsikapan ukol sa Ebanghelyo ay maunawaan at matutuhan ng bawat nandirito. Loobin niyo po na ang mga magulang at ang mga anak ay maging hari ng iyong salita at pangyarihan o pagharian ng iyong salita, upang sila man ay maghari bilang iyong anak dito sa lupa, pamaakayin ang mga kasambahay at kabilang sa iyong ministeryo at ilaw. Ay loobin mo po na magkaroon ng pagkatuto paano magmahal bilang magulang at paano magmahal bilang mga anak. Loobin mo rin po ang mga iskoptos na mga supling na nandirito ngayon sa iyong santuaryo ay magkaroon ng pagkatuto sa pagiging mabuting anak ng Diyos ay magsimula sa kanilang kabusbusan. Loobin mo rin po ng ang mga pagsisikap sa pang-araw-araw naming buhay at pagmimisyon ay laging nakagabay ang iyong kapangyarihan, nakagabay ang banal na Espiritu upang kami lalong lumakas sa aming paninindigan at pagtataguyod sa iyong ministeryo at ilaw kung paano namin isinasabog ang liwanag ng iyong pangalan. Loobin mo rin po ang mga iskoptos na ang lahat na nandirito ay maggamit ng kalunasan saan mang uri ng karamdaman sa katawang laman at sa kanilang kaluluwa ay magkaroon ng lubusang kagalingan upang makamit nila ang tunay na buhay matapos ang buhay dito sa lupa. Loobin mo rin po ang mga iskoptos na ang Pangulo ng aming bansa na iyong hirang ni si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay magtagumpay sa mga banal mong layunin sa iyong bagong Jerusalem ay kanyang maisakatuparan. Kasama niya sa pamalaan na nakikisa sa kanyang mga banal na layunin sa iyong gabay at patnubay. Loobin mo rin po lahat na nandito ay gumaling sa karamdaman, ang mga iskoptos lalo na ang may karamdaman sa pisikal na katawan. At higit sa karamdaman ng kanilang kaluluwa ay magkaroon ng kalunasan at ang pagsikapan ng bawat isa na sila'y may isilang nila ang kanilang sarili sa tubig at sa Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo, mga iskoptos, sa umagang ito ng aming pagtitipon at paghahandog ng banal na misa bilang pag-aalay ng aming mga sarili para sa ikalulugod ng iyong pagkadiyos. Ang lahat po ito'y samot dalangin namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at ang tagapagligtas at sa kapurihan ng iyong banal na Espiritu at banal na pangalan. Iskoptos Kalins Linisan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.